Hello mga kabibig! Welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence. Shocking news mga kabibig from Presidential Tracker. Ito breaking news. Pamangkin, ito hindi si Aimee yan. Ito. Pamangkin ng dating DILG Secretary at ngayon senatorial candidate Benhur Abalos. Sangkot umano sa pag-aalok ng 30 milyong halaga kapalit ng pagkapanalo ni mayoral candidate Attorney Jerry Montefalcon ng iba Sambales mga kabibig. Naku po, hindi ba masisira ang ni Benhur Abalos nito? Ito kabibig Yan nakita natin yan. At pinost niya ni Political Tracker, pinost niya at talagang sinabi dito na Presidential Tracker ay nag-post na itong nakaano na may bilog dito, ito mga kabibig, yan, yan ay pamangkin ni Benhur Abalos na nag-o-offer ng 30 milyong halaga kapalit na mananalo ka. Pagkapanalo ni mayoral candidate Attorney Jerry Montefalcon ng iba Sambales. Kung ginagawa nila ito, posible ba na gagawin din ito ng ibang kandidato? Buti na lang talaga na nahuli sila ng NBI. So palakpakan natin ang NBI. Talagang ginagawa nila ang kanilang trabaho mga kabibig. So heto, isi-share ko sa inyo ang video kung saan ang pag-amin nila sa katotohanan sa kung ano ang binabalak nila at sino ang mga sangkot. Ito kabibig, share ko sa inyo, wait for a while. Okay, ito na. Makinig tayo mga kabibig. Grabe malapit na ang election pero ito na. Na-booking na ang mga drama at ito na. Magkano sir yung inaalok po sa inyong hati? Doon sa sir, sa 30 million na sinasabi nila, yung 5 million po para sa mga ahente. Wow, may ahente pa sila. 30 million, 5 million daw sa 30 million ay para sa ahente. Nag-refer, yung 5 million, 1/3 ang sa iyo. Ooh. So yun lang po ang ano po sir. So magkano yung figure nga sir na maliwanag sa inyo po sir? 1 point something po. 1 point something. Kung pero nandun sila yung desire nyo na tumulong din sa kandidato. Hindi, basta ang ano ko lang sir is yung kumita naman ako. Ganun lang. Grabe na sila Grabe, basta kumita lang sila ng 1.5 million. Papanalunin nila, mga IT expert daw ito mga kabibig. Grabe. Nakakahiya naman kayo sa pamilya nyo. Ginagawa nyo yan para lang sa 1 million or 1.5 million mga kabibig. Parang, arestado sila mga kabibig. Oo. Na-aresto sila. 6 pala silang individual na nagpakilalang mga kawani di umano ng Commission on Elections. Grabe Nagpakilala silang mga kawani ng Commission on Election at IT expert na nag-aalok ng kailang serbisyo sa isang kandidato sa iba Sambales na sisiguraduhin ang kanyang pagkapanalo sa eleksyon sa pamamagitan ng pagmanipula sa resulta ng botohan kapalit ang halagang 30 million. Nako. Ayon sa grupo, isang application ang kanilang ginagamit sa manipulasyon ng boto at mayroon din silang mga balota na ipapalit sa mga boto ng tao. Grabe. Meron silang application daw mga kabibig na pwedeng i-manipulate yung votes. Tapos, after ma-manipulate nila ang votes, meron din sila mga balota. Hard copy na mga balota na ipapalit nila. Grabe ito Buti na lang talaga nalaman ito ng ng NBI. Let's move on. Pero wala akong intensyon na anumang mali na So naniniwala kayo na kaya nilang gawin yan? Ako sir, hindi ako naniniwala. Bakit kayo nag-alok sir kung hindi kayo naniniwala na kayang gawin ng grupo? Sir, nag-alok lang ako, referral lang para lang sa intensyon na may kumita din kahit konti. Grabe. Nag-alok siya ng pera para kumita na ng konti. Sir Pauli sir. Wala naman po. Wala kang connection sa Comelec. May mga nagsabi lang po na doon sa nag-text sa akin na sila daw po ay may contact sa service provider daw po ng Comelec. Yun lang po ang
Tapos, naipatuloy po sa kanila. Paglabas po, agent lang po talaga kami po. Ma'am, boss, ang sabi po kasi ni Ma'am Sherilyn, ang pakilala mo sa kanya, taga-Comelec daw po kayo. Hindi po. May contact sa Comelec. Oh, may contact daw sila sa Comelec. Sa Comelec, oh, watch out. Maraming nagsilabasan ngayon ng mga budol-budol, oh. So, kailangan talaga double effort, double time, tripling effort ang Comelec. At saludo sa NBI kasi ginagawa talagang napaka-active nila ngayon para masugpo itong di umanong kriminalidad. Itong ginagawa nilang pagbubudol, itong gawin nilang magpagnanakaw ng boto. Grabe. Pero ang ano po, yung nagsabi sa akin, service provider na po ng Comelec po. Sinasabi nila Uy, na kaya na magpapanalo. service provider ng Comelec daw di umano ang kausap nila. Nako, grabing ewan ko kung gumagawa sila ng istorya, basta dapat talaga imbestigahan to. Server provider daw ng Comelec ang kausap nila. Nako. At IT expert pa daw di umano. So, kasi meron silang nanalo daw sa bidding service provider ng Comelec. Yun lang po sabi sa amin na naipatuloy po sa kanila. Kaya, Sino po yung kausap niyo yun? through text lang po yun ano po sa Facebook. Kailan po nangyari yun, sir? Kailan nangyari yun? Yung March. March? Anong year? Itong year to po. Ang aga lang, March 8 ha? This year daw. Kung na-send sa akin, pag may kilala ka dyan, meron kaming contact sa service provider ng Comelec. O may contact daw ng service provider. Okay, again ha, paano oras natin? Sir, magkano sir yung ina-alok po sa inyong hati? Doon sa sa 30 million na sinasabi nila, yung 5 million po para sa mga ahente. Nag-repair, yung 5 million, 1/3 ang sa iyo. So yun lang po ang ano po sir. So magkano yung figure nga sir na maliwanag sa inyo po sir? 1 point something po. 1 point something. Aha. Kung, pero nandun sir yung desire nyo na tumulong din sa kandidato. Hindi, basta ang ano ko lang sir is yung kumita naman ako. Ganun lang. Pero Pero wala akong intention na anumang mali na ano. So naniniwala kayo na kaya nilang gawin yan? Ako sir, hindi ako naniniwala. Bakit kayo nag-alok sir kung hindi kayo naniniwala na kayang gawin ng grupo? Ano sir, nag-alok lang ako, referral lang para lang sa intention na may kumita rin kahit kon. Sir Pauli sir. Wala naman po. Wala kang connection sa Comelec. May mga nagsabi lang po na doon sa nag-text sa akin na sila daw po ay may contact sa service provider daw po ng Comelec. Yun lang po ang Tapos, naipatuloy po sa kanila. Paglabas po, agent lang po talaga kami po. Ma'am, boss, ang sabi po kasi ni Ma'am Sherilyn, ang pakilala mo sa kanya, taga-Comelec daw po kayo. Hindi po. May contact sa Comelec. Pero ang po, yung nagsabi sa akin, service provider na po ng Comelec po. Sinasabi nila na kaya na magpapanalo kasi meron silang nanalo daw sa bidding service provider ng Comelec. Delikado. Yun lang po sabi sa amin at naipatuloy po sa kanila. Kaya, Sino po yung kausap niyo yun? through text lang po yun sa Facebook. Kailan po nangyari yun, sir? Kailan nangyari yun? Yung March? Anong year? Itong year to po. Kung na-send sa akin, pag may kilala ka dyan, meron kaming contact sa service provider ng Comelec. Grabe, service provider daw ng Comelec ang contact nila. Yeah? Service provider daw ng Comelec ang contact nila. Personal contact nila at nakausap nila ito through text. At itong taga Comelec daw di umano ang siyang magmamanipula sa eleksyon sa Zambales. Magkano ang bayad? 30 million para daw mapanalo ang isang tumatakbong mayor sa Zambales. Grabe. Shocking mga kabibig. Buti na lang na ano ito ng NBI ha. Pero mas-shock ako na totoo ba ito? Na pamangkin ng dating DILG Secretary at ngayon Senatorial Candidate Benhur Abalos, sangkot doon sa 30 milyong halaga na pag-aalok para manalo ang isang kandidato sa pagka-mayor sa Zambales. O eto pa kabibig ha, ang isang video na tungkol pa din doon sa issue na iyon. 30 million mga kabibig. Grabe, lantaran. Ito na. Ito po ata sabihin mo kung magpapakilala ng Comelec. Magsalita sa mga pag-ano po,
Ang mga karaan, ano po, mga parts tayo. Ano sa akin, kaibigan ko sa, kasi siya daw ay nanalo daw sa survivor yung contact niya. Kaya nung pagkanalo. Pero bilang pag-ilang sinabi noon. Ano po yung hindi po sa inyo? Tapos ano na po yung nasa isip niyo po? 30 million yung binabanggit nila na kailangan kong ibigay para makasiguro na ako'y mananalo. Anong ginawa niyo po after nun? Dumiretso na po kayo sa NBI to ask for assistance? Okay po. Ang ginawa ko, tumawag ako sa COMELEC. So yun pala ang nangyari, Kabibig. So si Attorney Jerry ay tumawag talaga sa COMELEC to confirm. Hindi pala to confirm, para ibalita itong mga nangyayaring ito. Uy, na-shock talaga ako, Kabibig. Kung merong ganitong pangyayari, Kabibig, pasensya na, kung merong ganitong pangyayari, Kabibig, na may mga ITD expert di umano, na may kumukontak sa mga politiko na mananalo ka kasi kami, kawani kami ng COMELEC, or for example, kawani kami sa mga service provider, talagang mananalo ka, ay huwag kang maniwala. Maganda ang ginawa ni Attorney Jerry na talagang nag-report siya sa NBI, nag-report siya sa COMELEC na merong ganitong mga pangyayari. Kasi hindi naman, napaka-bastos talaga nito. Ay, grabe mga Kabibig. As in a whack, na shock tayo na pwede palang mangyari yan. Diba? Nako. Kung pwedeng mangyari yan. So tama yung mga sinasabi ni Attorney Glenn Chong. Diba? Yung may dayaan, mangyayaring dayaan daw di umano. Diba? Hala ka. What do you think, mga Kabibig? Meron kayang dayaan? Ito na, may mga lumalabas na nga. May lumalabas na nga mga ebidensya ngayon. Diba? Na itong mga IT expert daw may contact silang mga IT expert. Ay naku, mga Kabibig. Pandaraya. Totoo kaya na merong mga pandaraya, mga Kabibig? Ito ha. I don't know kung manood tayo ng mga videos, mga Kabibig ha. Ito yung pasabog ni Attorney Glenn Chong at ni Attorney Respesio, mga lawyers to ha. So unahan natin itong si Attorney Glenn Chong. Nagtataka ako ron eh. Attorney Glenn Chong. Sir, magandang umaga. George, takot ka, di ba? Andito ako sa teritoryo mo, George. Sinusukot talaga kita. Tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Tandaan ninyo, mga kababayan, 2-3 araw mula nang nagsalita si Attorney Respesio tungkol sa daya ni George Garcia, kinasuhan agad siya. Ako, 2 linggo na ang video ko sa YouTube, 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila. Hindi nila ako kayang kasuhan at hindi nila ako kayang takutin. Ito ngayon, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong Lunes? Ulitin ko, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa Lunes? I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalap ko sa 15 taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa Palasyo del Gobernador. At ito, mga kababayan, bago to. Kagabi lang to tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240. Another one ni Kabibig ha. Attorney Respesio din. Iwanagin ninyo sa lahat ng ating election board, sa mga teacher, at sa lahat ng opisyalis ng COMELEC na pagdating ng eleksyon, huwag natin i-connect sa internet yung automated counting machines bago at habang nag-print ng election. Ang panalo po yan ay panalo po ninyo, Chairman George Garcia, at higit sa lahat, panalo ng Pilipino.
Ano pa mga videos nila ito? 15 years na po akong lumalaban para po maging malinis ang ating halalan. Credible, honest, and transparent. Kasi nga tinadaya ng COMELEC, katuwang ng election provider nila. Dati si Smartmatic, ito ngayon si Miro. Now, mga kababayan, I see 3 reasons kung bakit talaga gustong dayain ang eleksyon natin. Unang-una, sisiguruhin nila na yung kandidatong mananalo ay boboto laban kay Inday Sara at tuluyang matanggal si Inday Sara, ma-impeach ng Senado. That's one of the first consideration na gusto nilang dayain para magkaroon sila ng numero to impeach the Vice President. Pangalawa, kapag na-impeach na po nila si Inday Sara, they are able to consolidate political power. Dahil wala na pong visible opposition, so lahat ng mga politiko luluhod na sa kanila. So wala na po tayong matatakbuhan. Wala na pong countervailing force against the Marcoses. So parang dictatorship na yan. Ang pangatlo, because they have everything in their control, under their control, babaguhin nila ang konstitusyon ayon sa kanilang selfish interest, sa kanilang masamang balak. Masama para sa atin, good for them. So ito po yung tatlong rason. Impeach Inday Sara, consolidate political power, amend the constitution to suit their malevolent designs. So kaya ito yung tatlong mabibigat na rason kung bakit dadayain nila yung ating halalan. And I stand ready to defend my accusations. Itong mga dokumentong pinakita ko sa inyo sa video na yan, 1 hour and 47 minutes, alam kong hindi masasagot ng COMELEC. In fact, nung lumabas si Atty. Respicio, agad-agad nag-react ng COMELEC, kakasuhan namin yan. O papanagutin namin yan. Ito, ilang araw nang lumabas yung video, wala tayong narinig sa COMELEC dahil hindi nila kayang pabulaan ng mga ebidensya na yan. So, pinapaabot ko po sa inyo. Now, going forward, ito na ngayon, ano bang dapat natin gawin? So yun mga kabibig, yun ang mga sinasabi ni Atty. Glenn Chong at Atty. Respicio na posibleng madaya. Ito na nga kabibig, may nahuli ang NBI. Diba? May nahuli ang NBI tungkol sa dayaan na di umano babayaran ang isang humihingi sila ng bayad 30 million sa isang tumatakbong mayor Zambales. So ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig? Sana we're praying na walang mangyaring dayaan. We're praying na maging alerto ang COMELEC, ang NBI, ang mga pulis para maging tapat at fair ang botohan at talagang kung sino ang iluluklok natin ay talagang panalo dahil sa boto ng sambayanang Pilipino. Nako. Yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-uusap-usapan mga kabibig. Malapit ang eleksyon, ilang araw na lang. Dapat na pag-isipan mo na kung sino ang iboboto nyo. But huwag nyo kalimutan ang Duterte. PDP Laban. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.